Trust ratings at performance ratings ni Pangulong Duterte at Vice President Leni Robredo mula 2016 hanggang 2020 pinagkumpara at kitang-kita kung sino talaga ang hindi na pinagkakatiwalaan at walang approval ang performance sa mga Pilipino noon pa man. Nagmalay spaghetti ang ratings, kung kay Tatay Digong pataas ng pataas, kay Leni naman pababa ng pababa. Para sa buong detalye, tumutok lamang sa video na ito. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, huwag mo kalimutang pindutin ang subscribe button, pati na rin ang tiny bell, para updated ka sa mga bagong kaganapan. Maraming salamat! 2 hanggang 3 beses taon-taon nagsasagawa ng survey ang Pulse Asia kaugnay sa magkahiwalay na kategoryang trust rating at performance rating ng top officials ng ating bansa. Ang Presidente, Vice-Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang Pulse Asia? Pulse Asia Research Inc., an enterprise launched in 1999 by professional academics with acknowledged expertise in their respective fields of study, is dedicated to monitoring salient socio-economic, political and cultural issues in the minds of the Filipino public. This mission is anchored on the belief that a periodic measurement of the public pulse is a key ingredient for creating a robust democracy. Ngayon, upang magkaalaman kung sino talaga ang noon pa may hindi na pinagkakatiwalaan at ekis na talaga ang performance sa sambayanang Pilipino, narito ang trust rating at performance rating ng Pangulong Duterte at ng Vice Presidente simula 2016 hanggang 2020. Alamin natin ang katotohanan base sa resulta ng mga survey na mula sa Pulse Asia. Para sa buwan ng July taong 2016, narito ang trust rating ng Pangulong Duterte. 91% ang nagtiwala sa kanya, 8% undecided, at 0.2% ang small or no trust. Para naman kay Vice President Leni Robredo, 62% ang nagtitiwala sa kanya, 27% ang undecided, at 11% ang small or no trust. Para naman sa buwan ng September at October taong 2016 pa rin sa kategoryang performance ratings, nakakuha ng 86% approval si Pangulong Duterte, 11% ang undecided at 3% lang ang disapproval. Para naman kay Vice President Leni Robredo, 66% ang approval, 24% ang undecided at 9% ang disapproval. Para naman sa kategoryang trust rating sa kaparehong petsa, nakakuha si Pangulong Duterte ng 86%, undecided 11% at 3% lang ang walang tiwala sa kanya. Para naman kay Leonor Robredo, 65% ang nagtiwala sa kanya, 24% undecided at 10% ang walang tiwala sa kanya. Sa buwan naman ng Disyembre taong 2016 para sa kategoryang performance ratings, nakakuha ng 83% approval si Pangulong Duterte, 13% ang undecided at 6% lang ang disapproval. Samantala ang Vice President na si Leni Robredo nakakuha lamang ng 62% approval, 23% ang undecided at 16% ang disapproval. Para sa kategoryang trust rating sa kaparehong petsa, nakakuha ng 83% big trust si Pangulong Duterte, 13% ang undecided at 4% lang ang small or no trust. Para sa Vice President nating si Leni Robredo, 58% lang ang nagtiwala sa kanya, 27% ang undecided at 15% ang small or no trust. Sa sumunod na taong 2017, buwan ng Hunyo, para sa performance ratings category, nakakuha ng 82% approval ang Pangulong Duterte, undecided 13% at 5% ang disapproval. Samantala, ang ating Vice President na si Leni Robredo, 61% lang ang approval, undecided 22% at 17% ang nag-disapprove. Sa trust ratings category naman para sa kaparehong petsa, nakakuha ng 81% big trust ang Pangulong Duterte, 14% ang undecided at 5% lamang ang small or no trust. Si Leni Robredo naman nakakuha ng 60% big trust, 23% ang undecided at 17% ang small or no trust. Sa buwan naman ng September, para sa kategoryang performance ratings, nakakuha ng 80% approval si Pangulong Duterte, 13% ang undecided at 7% lamang ang nag-disapprove. Samantala, para sa ating Vice Presidente, 57% lamang ang nag-approve, undecided 26% at 17% ang nag-disapprove sa kanyang performance. Sa trust rating category naman para sa kaparehong petsa, nakakuha ng big trust 80% si Pangulong Duterte, 14% undecided at 6% lamang ang hindi nagtiwala sa kanya. Para naman kay Leonor Robredo,
55% lamang ang naniwala sa kanya, 27% ang undecided at 19% ang walang tiwala sa kanya. Sa buwan ng Disyembre taong 2017, 80% ang nakuwang approval ni Rodrigo Duterte sa kanyang performance ratings, 13% ang undecided at 7% ang nag-disapprove sa kanyang performance. Samantala si Robredo, 59% lamang ang nag-approve sa kanyang performance, 24% ang undecided at 17% ang nag-disapprove. Para naman sa kanilang trust ratings sa buwan ng Disyembre taong 2017, 82% ang big trust ni Pangulong Duterte, 13% ang undecided at 6% lamang ang hindi nagtiwala sa kanya. Samantala kay Robredo, 58% lamang ang naniwala sa kanya, 24% undecided at 17% ang hindi nagtitiwala sa kanya. Taong 2018, buwan ng September, para sa kategoryang performance ratings, nakakuha ng 75% approval si Pangulong Duterte, 15% ang undecided at 10% lamang ang nag-disapprove. Samantalang si Leni Robredo, 61% lamang ang approval, 22% undecided at 17% ang nag-disapprove sa kanyang performance. Sa kaparehong petsa para sa trust ratings category, 72% ang nagtiwala kay Pangulong Duterte, 19% undecided at 9% lamang ang no trust. Para naman kay Vice President, 56% lamang ang nagtiwala sa kanya, 27% ang undecided at 17% ang walang tiwala sa kanya. Sa buwan naman ng Disyembre taong 2018 para sa performance ratings category, 81% ang approval na nakuha ni Pangulong Duterte, 13% lamang ang undecided at 7% lamang ang nag-disapprove. Samantalang si Robredo, 62% lamang ang approval, 21% undecided at 16% ang disapproval. Dumako naman tayo para sa trust ratings category sa kaparehong petsa. 76% ang nagtiwala kay Pangulong Duterte, 17% ang undecided at 6% ang no trust. Kay Leonor Robredo, 56% lamang ang nagtiwala sa kanya, 27% ang undecided at 17% ang no trust. Samantala taong 2019 para sa buwan ng Setyembre, sa performance ratings category, nakakuha ng 78% approval si Pangulong Duterte, 14% ang undecided at 8% ang disapproval. Si Leni Robredo, 50% lamang ang approval, 28% ang undecided at 22% ang nag-disapprove. Sa kaparehong petsa para sa trust rating category, 17% ang naniwala kay Pangulong Duterte, 18% ang undecided at 9% lamang ang small or no trust. Para kay Leni Robredo, 46% lamang ang naniwala sa kanya, 29% ang undecided at 25% ang hindi nagtitiwala sa ating Vice Presidente. Para naman sa buwan ng Disyembre taong 2019 para sa performance category, 87% ang approval na nakuha ni Rodrigo Duterte, 8% ang undecided at 5% naman ang disapproval. Kay Leni, 58% ang approval, 21% undecided at 20% ang nag-disapprove. Para naman sa trust ratings category sa kaparehong petsa, 83% ang nakuhang trust ni Pangulong Duterte mula sa sambayan ng Pilipino, 10% ang undecided at 6% ang hindi nagtiwala sa kanya. Kay Leni Robredo naman, 53% lamang nakuha niyang trust rating, 26% ang undecided at 20% ang hindi nagtiwala sa kanya. At ito na nga ang kakalabas lang ng resulta noong nakaraang araw para sa buwan ng Setyembre, na kung saan 91% ang nakuhang approval ni Pangulong Duterte sa kanyang performance rating. 5% lang ang undecided at 5% rin ang nag-disapprove, samantalang si Leni Robredo, 57% lamang ang nag-approve sa kanyang performance, 21% ang undecided at malaking 22% ang nag-disapprove. At ito naman ang kakalabas lang din na resulta para sa trust rating sa buwan ng September 2020. 91% ang nakuhang trust rating ng Pangulong Duterte, 6% ang undecided at 3% lamang ang hindi nagtiwala sa kanya. Samantalang si Leni Robredo, 50% lamang ang trust rating niya, 28% ang undecided at malaking 22% ang hindi nagtitiwala sa kanya. Kung ating mapapansin, pababa ng pababa ang ratings ng ating Vice Presidente. Kaya naman, ano ang masasabi mo sa video na ito? Kung may nais kang sabihin, maaari kang magbahagi ng iyong opinion sa comment section. Thank you guys for watching. See you on my next video.